Marami akong nakitang videos ng mga tributes kay Rico Yan recently sa social media. Kaya naisipan ko, bilang isang batang 90s at total naman na ang channel na ito ay tumatalakay sa mga nostalgic events ng ating kultura at pelikula, gawan ko na rin ng tribute ang isa sa mga hinahangaan kong aktor noong dekada 90. Si Ricardo Carlos Castro Yan o mas kilala bilang Rico Yan ay nakilala bilang isang mahusay na aktor sa kanyang henerasyon. Bukod sa pagiging mahusay na aktor ay mayroon pa pala tayong mga hindi alam tungkol sa kanya na tiyak na ikagugulat nyo. Kaya halika, tuklasin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito ay maaari po lamang na humiling ng isang like at subscribe para maipagpatuloy pa natin ang ating maraming kwentuhan tungkol sa ating kultura at pelikula. Ipinanganak si Rico Yan noong March 14, 1975 sa The Medical City na noon ay matatagpuan sa Mandaluyong. Lumaki si Rico sa isang pamilyang binubuo ng mga sundalo at negosyante. Anak siya ni Roberto Yan Sr., isang Filipino-Chinese mula sa Metro Manila, at ng kanyang asawang Ilocana na si Teresita Castro Yan na nagmula naman sa Lawag, Ilocos Norte. Siya ang apo ni Manuel Yan Sr. na dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Ambassador to Thailand, Indonesia and United Kingdom, at ni Colonel Isabelo Ruiz Castro. Si Manuel Yan Sr. ay isang World War II veteran, isang survivor ng tinaguriang Pantingan River Massacre na naganap noong makasaysayang Bataan Death March. May lahing matatapang din pala talaga ang ating idolo. Si Rico ay may tatlong kapatid na sina Geraldine, Tina at Bobby na isang TV host. Ang kanyang mga magulang naman ay negosyante at nagmamay-ari ng isang security agency dahil sa background ng pamilya nila sa military. Si Rico ay nagtapos ng primarya sa Xavier School noong 1988 at ng high school naman mula sa De La Salle Santiago Zobel School noong 1993. Sinimula ni Rico ang kanyang karera bilang isang commercial model noong 1995 matapos siyang madiscover ng isang talent agent habang nag-aaral sa De La Salle University. Dahil dito, nag-debut siya bilang miyembro ng Star Circle Batch 1 o mas kilala ngayon bilang Star Magic noong Nobyembre ng parehong taon. Bukod sa pagiging artista at model, hindi rin matatawaran ang dedikasyon ni Rico sa pag-aaral kaya naman nakapagtapos siya ng bachelor's degree in marketing management noong 1997. Okay. Fun facts muna tayo sa ating idolo. Alam nyo ba na bukod sa pagiging artista ay isang matagumpay din noon na entrepreneur si Rico Yan? Bago pa man sumikat ang Zagu ay sinimulan na ni Rico ang Orbit's Pearl Shake, kung may nakakaalala pa sa inyo. Pagmamay-ari rin niya ang Java Hut, Body Burger, Timbuktu Cafe at Tequila Joe Grill and Restaurants. Noong 1998, si Rico rin ang kauna-unahang official youth spokesperson ng Department of Education, Culture and Sports. Itinayo niya rin ang Pinoy Yan Movement, isang non-profit organization na naglalayong i-motivate ang mga estudyanteng Pinoy na manatili at bigyang importansya ang pag-aaral bukod sa ano paman. At eto pa, siya rin ang kauna-unahang Philippine National Red Cross Pledge 25 spokesperson noong 1999. Ang mga binanggit ko ay iilan lamang sa mga ginampanang role ni Rico Yan sa pagpapaunlad ng buhay at motibasyon ng maraming kabataan sa larangan ng edukasyon at gawaing sibiko. Ngayong alam mo na ang mga ito ay mabalik na tayo sa kanyang ginampanang role sa telebisyon at pelikula. Nag-appear si Rico Yan sa mga palabas sa telebisyon tulad ng Mara Clara noong 1996, Sang Linggo na po sila, Saan Ka Man Naroroon, Magandang Tanghali Bayan at Watamen noong 2001. Ang 1996 ang isang mahalagang panahon sa karera ni Rico Yan. Dito siya lubos na sumikat bilang isang matinee idol. Noong June 1996, gumanap siya bilang isang boy next door character sa youth-oriented na palabas na Gimmick
na nagngangalang Ricky Salveron sa direksyon ni Laurenti Jogi na ipinalabas sa The Filipino Channel or TFC. Ang palabas ay tungkol sa mga buhay ng isang solidong grupo ng kabataan na tinatalakay ang mga karanasan at kasiyahan ng pagiging teenager. Kasama sina Judy Ann Santos, Jolina Magdangal, Giselle Tonji, Maylin Dizon, Patrick Garcia, Dieter Ocampo at Marvin Agustin. Tumakbo ang palabas ng 3 taon at ginawang pelikula na may titulong Gimmick: The Reunion noong 1999. Dahil sa outpouring on-screen chemistry ni Rico Yan at Judy Ann Santos sa Gimmick, nagpatuloy ang kanilang tambalan sa television drama na Mara Clara, kung saan gumanap siya bilang isang young medical intern na nagngangalang Derek Gonzalez. Sa parehong taon, naging co-host si Rico sa Sanglinggo Na Po Sila, isang noontime variety show kung saan meron siyang bahagi na tinatawag na Recollection. Noong 1997, gumanap si Rico Yan bilang protagonist na si Gabriel Maglayon sa isang matagumpay na primetime television drama na Mula sa Puso. Isang masigasig na taxi driver na handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya at minamahal kasama si Claudine Barreto. Tumakbo ang serye ng 2 taon at kalaunan ay ginawa ring pelikula na may parehong titulo, ang Mula sa Puso, The Movie, noong 1999. Ang pagganap bilang Gabriel ay isa sa mga hindi makakalimutang karakter ni Rico sa telebisyon. Sa mga pelikula, nakilala rin si Rico bilang isang leading actor. Noong 1996 at 1997, ginawa niya ang Paano ang Puso Ko bilang si Jason Delgado at Joel Bernabe naman na isang masipag na tindero sa 2 bahagi ng pelikulang Flames, The Movie. Noong 1999, sunod na gumanap si Rico sa television drama bilang si Daniel Pineda sa Saan Ka Man Naroroon, kasama pa rin si Claudine Barreto. Sa pelikulang Kay Tagal Kang Hinintay, isang romantic drama sa direksyon ni Rory Quintos, noong September 1998, gumanap si Rico bilang si Alex Medina, isang aspiring businessman na ang tanging pangarap ay magbukas ng sariling restaurant. Paired opposite Judy Ann Santos na ang karakter ay kailangang mamili sa pagitan ng pamilya at ni Alex, ang pelikula ay ang unang full-length role ni Rico bilang isang leading man na kinuhanan sa isang pinakaromantikong lugar sa Vigan, Ilocos Sur. Noong June 1998, kasama ulit ni Rico Yan si Claudine Barreto sa pelikulang Dahil Mahal na Mahal Kita sa direksyon ni Wendy De Ramas na tumanggap ng positibong critical at commercial review. Noong 2000 naman, kasama ang direktor na si Chito S. Ronyo ay bumida siya sa isang miniseries na pinamagatang Detour na naging kanyang ikatlong pangunahing papel para sa Star Drama Presents. Noong September 2001, ipinakita niya ang kanyang humorist side sa pamamagitan ng witty character na si Castro sa isang all-male comedy sitcom na nakatuon sa 3 karakter sa Watamen kasama sina Dominic Ochoa, Marvin Agustin at Ay de las Alas. Siya ay isang charming guy na may-ari ng restaurant at siya rin ang maituturing na the sane one sa grupo. Kalaunan, ang trio ay nagkaroon ng spin-off mula sa sitcom patungo sa daily afternoon show na Magandang Tanghali Bayan. Noong February 2002, ginawa ni Rico ang kanyang huling pelikula na Got to Believe, isang romantic comedy na idinirect ni Olivia Lamasan, na naging malaking hit sa takilya at nakatanggap ng Gold Record Award para sa official soundtrack nito bago siya namatay. Na-record ni Rico ang isang duet kasama si Claudine Barreto bilang isa sa mga theme song, ang Got to Believe in Magic. Ginampanan niya ang papel ni Lawrence Montinola, isang photographer na takot sa commitment at ang tanging pangarap ay maging isang international photographer. Nang siya'y namatay, nakatakda sana si Rico Yan na gumawa ng 3 pang pelikula sa ilalim ng Star Cinema matapos ang kanyang box office hit sa pelikulang Got to Believe. Napili siya ng screenwriter na si Ricky Lee at ng direktor na si Marilu Diaz-Abaya para gumanap ng pangunahing papel sa movie sequel ng Moral.
Mayroon din siyang malaking papel sa dulang Sinta sa Dulaang Sibol ng Ateneo Theater sa ilalim ni Direk Johnny Manahan. At karagdagang papel sa movie sequel ni na Fernando Poe Jr. at Judy Ann Santos na Isusumbong Kita sa Tatay Ko. Mayroon siyang dalawang palabas, Ang Magandang Tanghali Bayan at Watamen, na umeere nang siya ay namatay. Katunayan ng kanyang galing sa pag-arte, noong 2014 itinanghal siya ng Star Cinema bilang number 5 sa listahan ng The Kings of Star Cinema, 12 taon matapos ang kanyang kamatayan. Noong March 29, 2002, Holy Week noong panahong yon, habang nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa, Palawan, ay natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang hotel room ng kanyang kaibigang aktor na si Dominic Ochoa. Siya ay namatay dahil sa cardiac arrest, sanhi ng acute hemorrhagic pancreatitis. Ang kanyang pampublikong burol ay ginanap sa Lasal Green Hills. Tinatayang 10,000 katao ang dumalo sa kanyang last funeral rites sa Metro Manila. Ang kanyang libing ay pinalabas ng live sa ABS-CBN at maraming television tributes ang ibinigay upang parangalan siya. Napaluha ang mga tao sa rendition ni Gary Valenciano ng The Warrior is a Child, ang kantang pinili ni Rico yan. Siya ay inilibing sa Manila Memorial Park sa Parañaque noong April 4, 2002. Ang libing ni Rico yan ay nakalista bilang number 6 sa list of most attended funerals in the Philippine history ng SPAC. Ang bahagi ng kinita ng ticket sales sa kanyang huling pelikula, Ang Got to Believe, ang kanyang dokumentaryong Forever Young, Remembering Rico at ang iba pa niyang pelikulang Dahil Mahal na Mahal Kita ay naidagdag sa Rico Yan Youth Foundation. Ang galing, 'di ba? Hanggang sa huling sandali ay may ambag pa rin ang ating idolo sa ikagaganda ng buhay ng ating mga kabataan. So paano? Hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe sa ating channel. See you on our next video.